Humarap sa pagdinig ng Senado sa War on Drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inako ng dating Pangulo ang responsibilidad para rito pero biglang kumabig nang tanungin kung inaako niya ang responsibilidad sa mga namatay sa drug war. May pahayag din siya ukol sa umano'y Davao Death Squad. May report si Joseph Morong. Sa pagharap ni dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng Senado ukol sa war on drugs ng kanyang administrasyon, naungkat kung totoong may Davao Death Squad. Meron akong death squad. Death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Itinatag daw niya ito nung alkalde pa siya at binubuo umano ng mga mayayamang negosyanteng gusto raw pumatay ng kriminal. Pero nang usisain ng mga senador, hindi malinaw ang sagot ng dating Pangulo. Nabanggit nyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako. At magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. May rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung maraming gago na mayayaman sa Davao. Ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao? Gusto pumatay ng mga kriminal. Because they want their city to be safe. Naanong isiniwalat ni retired Police Colonel Royina Garma na may Davao Death Squad. Ang Duterte drug war, ginaya daw sa Davao model kung saan may bigayan ng pabuya sa mga mapapatay na drug suspect. Sabi ni Garma, nagpahanap si Duterte ng pulis na miyembro ng Iglesia ni Cristo para ipatupad ito. Nagsisinungaling yung gagang yan. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Git ni Duterte, wala siyang utos bilang Pangulo na patayin ang mga pulis sa mga sangkot sa droga. Pero may ipinayo raw siya sa mga naging hepe noon ng Davao City. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. In-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para ito sa very incorrect. Correct, yes. Luman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Inako ni Duterte ang responsibilidad sa drug war, pero nang tanungin kung tinatanggap niya ang responsibilidad sa pagkamatay ni Kian De Los Santos at ilan pang biktima ng extrajudicial killings. Do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. Guilt is personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Oh, Iniimbestiga po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any specific crime, yes, sir. You spoke hindi about... pwede yan. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Umawat na si Senador Coco Pimentel nang magkainitan ng dating Pangulo si Senador Risa Ontiveros. Humingi ng reses si Duterte at nang bumalik sa pagdinig. Sinabi ni Duterte na na-excite lamang siya kaya tumaas ang kanyang boses. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.